commandments of God, the Word of God. Do you follow me? Nakukuha niyo po ba? Yung Ark of the Covenant, nandito lang yan, sa Holiest of Holies. Yung Shekinah glory ng Diyos ay laging nandiyan. Makikita nyo, dyan ang templo ng Diyos nung time na nandun sila sa wilderness, under the Shekinah glory of God. When I say the Shekinah glory of God, ito ngayon ang maskara ng Diyos para ang mga tao hindi mamatay. Kapag hindi papasok ang Diyos sa maskara ng Shekinah glory, lahat kayo mamamatay kasi hindi nyo kayang i-sustain ang glory ng Diyos. Napakaliwanag niya na matutunan tayo. Okay? Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Nakukuha niyo po ba? Hallelujah! So, the Ark of the Covenant is so holy na kung saan magpunta yung Ark of the Covenant, nandun ang Diyos. Doon sumasama ang Diyos. Right? That's why it must always be inside the temple. Gagawa sila dapat ng templo. Pagdating nila sa promised land, gumawa ng maraming hindi magandang bagay ang mga tao doon. Kaya pinalo sila ng Panginoon na wala sa kanila yung promised land, pumasok ang mga Palestinians, nakalaban nila mahigpit ang mga Palestino. So at the time of Samuel, gera na yung nangyayari, tapos ng Judges no, gera na. Ang dami ng laban ng Palestino at Israel. Yung Ark of the Covenant ngayon, napunta sa mga Palestino. Nakuha nila. Nung nakuha ng Palestino, nakuha nila yung Ark of the Covenant, ginawa nito mga Palestine, inilagay nila sa harap ng Diyos nila. Ark of the Covenant, lagay namin ito sa one thing pala, itong Ark of the Covenant, no one can handle it except the Levites. Walang pwedeng humawak ng Ark of the Covenant maliban sa mga priest. Okay? Kapag ka ikaw ay wala sa Levitical priesthood, kapag ka ikaw ay wala sa lipi ng mga Levites, hindi mo pa pwedeng hawakan yun. Pag hinawakan mo yun, mamamatay ka. Malinaw? Walang pa pwedeng humawak ng salita ng Diyos maliban sa pinili ng Diyos. Kasi kapag ka hindi ka pinili ng Diyos at hinawakan mo to, mamamatay ka. Spiritual death, there will come a spiritual death. Akala nyo, tama kayo. Tama ako. Meron akong salita ng Diyos. Ako na lang ang mangangaral sa sarili ko. Hindi na ako makikinig sa iba. Mangangaral ako sa sarili ko. Hawak ko naman ang lahat ng bagay. Do you think that's sufficient? No. No. Ganun ang nangyayari. Kaya napakahalaga nang inilagay ng Panginoon yun at inilagay itong story na to sa atin para ipakita ang posisyon ng bawat isa sa inyo. Are you following what I'm saying? Okay. Ngayon si David, nung kinuha nila yung Ark of the Covenant, ang ginawa ng mga Palestino, dahil hindi nila, ng mga Philistines, dahil hindi nila kayang hawakan, inilagay nila sa cart. Okay? Do you follow what I'm saying? Inilagay nila sa karton, itinulak nila yung karton. Is that the way to handle the Ark of the Covenant? No. How do you handle it? You have to put it on the shoulders of the Levites. Kapag kaya nilalagay sa shoulders, sabi ni Brother Branham, it is placed on the shoulders of the Levites because it is still the heart. Ang mga pastor dapat inilalagay ang salita, binaburden nila yon kasi malapit sa kanilang mga puso ang salita ng Diyos. Sila lang mga pastor ang pwedeng kumarga. Mga pastor ang pwedeng kumarga ng salita ng Diyos. Dahil binabata nila ang salita ng Diyos na malapit sa kanilang mga puso. Are you following what I'm saying? So, hindi pa pwedeng iba. Hindi pa pwedeng new way of doing things. Ang ginawa ng mga Pilistino, kasi every time that they're going to touch the ark, they die, inilagay nila sa cart. Tapos tsaka nila tinulak yung cart. Hindi kami mamamatay. Di ba? May tatakas namin yung Ark of the Covenant, pero hindi kami mamamatay. Kasi hindi nila hawak-hawak, di ba? Tama nga naman. Tapos easy way pa. That's good. Napaka-bilis. Ang bilis i-transport yan ngayon. Dati nahihirapan yung 4 na tao eh. Ngayon ang bilis i-transport. Are you getting it? Amen. Mabilis na. New way of carrying it. Bagong paraan ng pagdadala ng salita. Are you getting it? Are you getting it? Sana nakukuha nyo ha? So, ito ngayon si David. Ang desire niya, Lord, napakabuti ng desire ko.
Ang desire ko maibalik ko lang. Gusto kong pag-isahin ang kingdom ng Israel kasi nahati ang Judah at ng Israel. Gusto kong pag-isahin ang kingdom pero mapag-iisa ko sila kapag makuha ko yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, binato, nung napunta sa Philistines, inilagay nila sa harapan ni Dagon. Si Dagon yung kanilang Diyos na isda. Kinaumagahan, bumagsak si Dagon. Ibig sabihin, nag-worship doon sa Ark of the Covenant. Sabi nila, baka may hangin lang, itayo natin ulit. Kinaumagahan, bumagsak na naman yung salita. Hindi na totoo, sandali, may problema na tayo dito. Nung nangyari sumunod nun, nagkaroon sila ng maraming pigsa. Yung mga Pilistino, hanggat nandun yung Ark of the Covenant, may mga pigsa silang lahat. Nagkamatayan sila sa pigsa, kung saan tumubo yung mga pigsa nila. Sabi nila, ibalik nyo na nga yan doon. Ayaw na namin sa kanya. Puro pigsa kami dito, namamatay pa kami dito. Ang ginawa nila, nagbigay pa sila ng gold. Nilagyan pa nila ng gold offering at ibinalik nila sa cart. Di ba mo? Inilagay nila ngayon sa bahay ng anak ni Saul at doon nag-stay ng matagal yung Ark of the Covenant. Sabi ni David, pwede ko itong pag-isahin. Basta ibabalik ko yung Ark of the Covenant doon sa church. Lahat magkakasundo na. Lahat na naghiwa-hiwalay, magsasama-sama na ulit. Basta maibalik ko yung Ark of the Covenant sa church. Are you getting what I'm saying? So, eto nga yung istorya. Buksan natin, sister. 1 Chronicles 13:1. And David consulted with the captains of thousands and hundreds and with every leader. Next. And David said unto all the congregation of Israel, if it seem good unto you, sinabi niya ngayon sa lahat ng tao ng Israel, kung sakasakali na tingin nyo ay mabuti, and that it be of the Lord our God, may nakita ba kayong ginawa ni David? Una pa lang. Ano yung ginawa ni David? Go back to verse first. Unang verse. Consulted. First verse. And David consulted with the captains of thousands and hundreds with every leader. Ang unang-unang ginawa ni David, kaysa kumonsulta sa Diyos, kumonsulta muna doon sa mga leader niya. Marami ng general. Lahat ng general, alay kayo. Tipunin ko kayong general. Sino pa? Lahat ng colonel. Tawagin lahat ng colonel. Tawagin lahat ng general. Ano sa tingin nyo? Mabuti ba na dadali natin yung Ark of the Covenant pabalik? Sabi nila, oo naman! Oo. Lahat sila nag-agree, oo. Pagkatapos, tinawag niya lang kayo ng congregation. Pagkatapos pala ng congregation, kanya pa lang sinabi kay Lord. Chapter 2, verse 2. And David said unto all the congregation of Israel. Di ba? Nagsalita na siya sa congregation. Kinonsulta niya na ba si Lord? Not yet. Not yet. Una yung mga general, pangalawa yung mga colonel, pangatlo yung mga tao, pang-apat si Lord. Di ba? And that if it be at kung magiging okay kay Lord, hindi pa rin kukonsulta, di ba? Kung magiging okay kay Lord. Let us send abroad our brethren everywhere, and left in all the lands of Israel, and with them also to the priests and Levites, which are in their cities and suburbs, that they may gather themselves unto us. Gusto niya pag-isahin ang lahat. Sa tingin niyo, mabuting bagay ito. Magkakasundo tayo lahat, pero mga deacons lang muna tayo mag-uusap ha. Mga trustees. Tingnan natin kung pag-usapan natin to bago tayo manalangin, bago tayo kumonsulta kay Lord. Na magkasundo tayo. Kapag okay na sa inyong lahat, sasabihin natin sa church. Kapag okay lahat sa church, tsaka tayo ngayon magsabi kay Lord. Tama ba? There's something wrong, right? Parang may mali. Dapat ang unang-una natin gagawin, si Lord muna. Pero mali, ang ginawa ni David, baliktad eh. Inuun niya muna, bakit? So, it doesn't necessarily mean that the voice of church is the voice of God. Remember, kapag mali ang proseso na ginawa,
it is not always the voice of church is the voice of God. Dahil ito ay maling proseso kung ginawa. Nagkasundo ang lahat ng iglesia, pero mali na ang prosesong ginagawa nila. Are you following what I'm saying? Amen. So, dapat na tama ang proseso, kaya hindi pa pwedeng, nag-decide kami lahat ng church na hindi na kami aatin next week. Is that the voice of God? No. Di ba? Totally wrong. Hindi salita ng Diyos yun. Porque nagkasundo kayong lahat na hindi kayo aatin, salita ng Diyos, wrong. So it is not always that because it's the voice of the church, it's the voice of God. No. It must be in alignment with the Word of God. Lagi dapat itong naka-align sa salita ng Diyos. Next, sister. So let us bring again, pagkatapos na sinabi niyo, magkusunduin natin lahat, pag-isayin natin lahat, dali natin yung karga ngayon, dali natin sa church. Yung salita ng Diyos, ilagay na natin sa gitna pagkatapos. Okay? Kaso problema nila kayo kung paano dadalhin yung karga. Sabi niya, and for we inquired not at it in the days of Saul. Dahil hindi na natin siya nakakausap at nakakasama nung panahon pa ni Saul. Go down, sister. And all the congregation said that they would do so. At nag-agree ang buong church. Sabi ng church, magandang idea. Tama yan. Are you getting it? Sabi ng church, tama yan. Pastor, okay yan, pastor. Saludo ako sa'yo. They would do so, for the thing was right in the eyes of the people. Tama sa paningin lang nila, hindi sa paningin ng Diyos. Are you getting it? Let's go down. So David, dahil sa nakita ni David na politically, akin tong mga taong to, kahit anong mangyari, susunod sila sa akin. Kahit mawala na siya, sinasabi ko sa Panginoon, susunod sila sa akin. Kasi ang tinitignan ng mga tao ay ang tao. If you are looking unto God, kapag ka nagkamali at iba na sinasabi ng pastor nyo, may problema, kakausapin nyo si pastor. Di ba? Kasi hindi yung pastor. Kapag kayong pastor na naglag, magpapatuloy pa rin kayo. Hindi kayo titigil manambahan. Pero itutuloy nyo yung sarili nyo sa tama. Yung iba, kapag nakita nilang bumagsak ang pastor o may mali ang pastor, ayaw nang magsimba. At ang sasabihin, mali naman ang tinuturo dyan eh. Are you following what I'm saying? Why? It's because you're looking into man, not into God. Instead of looking into God, you keep on looking into man. Kaya kapag ka bumagsak ang tao sa likod ng pulpito, bagsak din kayong lahat. Kaya ang tao ngayon, kapag si David bumagsak, lahat ng tao babagsak. Kaya nahati yung church nila. Kasi yung kalahati nakatingin kay Saul. Yung kalahati nakatingin kay David. Kaya nag-split yung church. Are you following? Amen. So gusto natin pagsama-samahin yung mga tao. O yung mga tao ni Saul, pagsamahin natin muli sa tao natin. Kasi let's win them over. Di ba? O ngayon church, ngayon magkakasama tayo. Okay ba to? Okay ba tong desisyon? Okay yan. Pwede. Papayag ako pag ganito lang. Mayabang pa yung tao sa church. May condition pa. Condition parang si Cain. Hindi kayo pwede mag-condition kay Lord. Are you getting it? Amen. Yung condition ni Lord ang dapat masunod sa atin. Hindi tayo mag-condition sa Kanya. So, ang motive ni David is good. What's his motive? To bring the ark back to the church. Gadaling nila yung ark pabalik dun sa Israel. So David gathered all Israel together from Shihor of Egypt, even unto the entering of the hill of Hemath, to bring the ark of God from Kirjath Jearim. And David went up, and all Israel to Bela, that is to Kirjath Jearim, which belonged to Judah, to bring up thence the ark of God, the Lord, that dwelleth between the cherubims, whose name is called on it. And they carried the ark of God in the new cart out of the house of Aminadab, and Uzzah, and Ohio drave the cart. Ayun. Tingnan niyo po. Sino nagdala ng cart sa Israel? Sino nagdala ng cart sa Israel? Sino nagbalik ng cart sa Israel? Philistines, di ba? Nakalimutan niyo din kwento. Di ba sabi natin kanina,
Yung mga basahin niyo po, maganda basahin niyo yung istorya to. Bumalik kayo ng konti. Simulan niyo sa Chronicles, simulan niyo sa mas maagang verses ng Chronicles 7. Mga ganun pa onwards. Makikita niyo yung istorya ni Samuel, yung istorya ng cart. Makikita niyo, saan nilagay ni David? Sa bagong cart. Ano yung ginamit ng mga Pilistino? New cart, di ba? Sabi natin, inilagay ng Palestino sa cart, papunta sa kanila, at inilagay ng Philistine sa cart, papunta doon kay Aminadab. Are you following me? So, gumamit kayo ng cart, new way of doing things. New way of carrying the word. Ngayon si David, na lumaki, na hari, na inanoint na ng Diyos, na bilang hari, anointed siya ng Diyos. Alam niya ang tama, alam niya ang mali. Kung alam niya ang tama at alam niya ang mali, alam niya ang mali kung ilalagay sa card. Alam niya na ang tamang pagbuhat dyan ay dapat batakin ng mga Levites. Batakin dapat ng mga pari, ilagay dapat sa shoulder ng pari. Pero ang ginawa ni David, inilagay niya sa bago. Huwag natin gamitin ngayon yung ginamit ng mga denomination, but it's the same way, pero pagandahin natin. Are you getting it? Yes. Are you getting it? Hindi na natin gagamitin. Nilagay ng mga denomination sa mas mabuting lalagyan, sa mas magaang na pamamaraan ng pag-aaral, sa mas magaang na preaching. Ngayon, hindi na natin gagawin ng ganyan. Pwede na lang tayong mag-online services. Pwede naman tayong makinig na lang sa bahay ng nakarelax. Are you following what I'm saying? Are you following it? Ay, si Pastor, mag-online naman ngayon. Makinig na lang ako dito sa bahay. Habang naglalaba. Habang naglalaba, nakikinig. Sa tingin mo, may makukuha kang biyaya. Habang naglalaba ka, nakikinig ka. Are you following me? Walang problema sa online, makinig kayo ng online services. Pero kapag kami gawain, umating kayo ng gawain. Otherwise, bumabati. Sinasalansan nyo na naman ang salita na pinababayaan nyo ang gawain ng mga banal. Are you following what I'm saying? Sinabi sa atin ni Pablo, huwag nyo pababayaan ang gawain ng mga banal. Hindi nyo pa pwedeng pabayaan. I believe it's Peter. Kung hindi nyo dapat pabayaan ang gawain ng mga banal, you're not supposed to pabayaan ang mga gawain ng mga banal. Are you following it? Amen. Are you following it? Amen. Again, not your own standards, but the standard of God. And this is the Word of God. Amen. Hindi kayo pa pwedeng mas mataas pa sa salita ng Diyos. Ginamit natin yung live stream, binigay sa atin itong live stream as a tool ng Diyos. Kasi maraming mga lugar na malalayo na hindi makakaabot, nakinabang sila. Ginamit ang live stream sa pamamagitan ng COVID. Ang daming online services lang tayo lahat. Na-experience nyo yung COVID, di ba? Na-experience nyo yun. Hindi kayo nakakatin ng gawain kasi meron tayong restriction as the law of the land. Pero meron tayong online services na ginawa sa atin para hindi para maging convenient, kundi para makapag-service tayo. Pero nung nawala na naman at nagkaroon na naman ng gawain at nawala ang lahat ng restrictions, it is time for you to go back and to listen to the right word of God. Otherwise, walang mangyayari sa inyo. Mas relax ito eh. Mas madaling dalhin. Are you following it? Ilalagay ko sa new cart. Mas mabilis itulak. Mas mabilis gawin. Hindi na ito, mas relax ako. Kapag ayaw kay pastor, paulit-ulit naman yan kay pastor. Sa iba na lang ako makikinig. Nakikinig ako dito, nakikinig din ako kay pastor. Habang nakikinig ka dito sa kabila, nakikinig ka, kumakain ka pa. Baka nakataas pa yung paa mo. Ang mabigat, baka natutulog ka pa. Nakahiga ka sa kama, nanonood ka lang gano'n. Diba? Nanonood ka hanggang sa nakatulog ka na. Akala mo nanonood ka, akala mo kakakuha ka ng biyaya. Wala kang biyaya. Anong ginagawa mo? Gumagawa ka na naman ng worship na wala sa kalooban ng Diyos. Are you getting it? Nakukuha nyo po. Sana nakukuha nyo. New cart, new way of doing things which is totally wrong. Hindi kayo ng kaloob ni Lord. Hindi panibagong pagsamba ang kailangan natin.
Kailangan natin sumunod sa ano sinasabi ng Bible. May sinasabi yung message sa atin. Respetuhin natin ang mga pastor. Para saan pa ang mga pastor? Para saan pa ang mga evangelist? Para saan pa? Kailangan natin to. Are you following what I'm saying? Because they are the one who will perfect the bride. Otherwise, the scripture is wrong. Otherwise, baliwala ang scripture. Sinungaling ang Diyos, sasabihin natin. But God is not a liar. Di ba? Kapag ka lumabas ang salita niya, may dadatnan ang salita niya na vessel para mag-manifest ang kanyang salita. Hindi niya hahayaan na hindi mag-manifest ang salita niya. Are you getting it right? Nakukuha niyo po ba? You know what happened with this afterwards? Nayanig yung ark. Nayanig. May taong humawak. Yung humawak na tao, pinatay ng Diyos. Let's continue reading para matapos na tayo. Hallelujah. And David and all Israel played before God with all their might, and with singing and with harps. Nagpupuri sila. Ang saya-saya nila, akala nila tama yung ginagawa nila. You see? Nagpupuri, kumakanta, nagte-testimony. Akala nila tama ang ginagawa nila. David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets. And when they came unto the threshing floor of Chidon, Uzzah put forth his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. Ito ngayon si Uzzah, nung dumating siya na sa uneven floor, hinawakan niya yung ark, kasi malalaglag. Ano yung concern niya? Ayoko malaglag yung salita ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Uzzah, para hindi malaglag, inalalayan niya. Anong ginawa ng Panginoon? And the anger of the Lord was kindled upon Uzzah, against Uzzah. And he smote him, pinatay niya. Si Uzzah na mabuti ang kalooban, ang intention. Why? It's because of the wrong thing from the start na ginawa ni David. Hindi natin alam, sa mga desisyon na ginagawa natin, mayroong ibang taong namamatay. Hindi natin napapansin sa bawat decision na mali na ginagawa natin, mayroong taong naaapektuhan ang buhay. Pero sa atin, baliwala lang. Pero meron pala, kaya napakaingat dapat ang desisyon na gagawin ng bawat isa. Because every decision that you do will affect somebody's life. It will affect somebody's life. Akala nyo lang, nagdi-decide ka, para sa akin lang to. Hindi. Baka mamaya yung decision mo naapektuhan yung buhay ng anak mo. Naapektuhan ang buhay ng asawa mo. Naapektuhan ang buhay ng magulang mo. Naapektuhan ang buhay ng mga kapitbahay mo sa desisyon mo. Naapektuhan ang buhay ng mga taong akala nila hindi sila pinag-uusapan, pero pinatay niya na pala. Sa kwentuhan na hindi maganda. Are you getting it? Are you getting it right? Hallelujah. So, isang tao nag-suffer sa hindi tama, sabi ni David, siya pa nagalit sa Panginoon, actually. Pagkatapos siya, nagalit pa siya sa Diyos. Pero ang ginawa ni David, sige, balik mo na lang dyan. But after pagdating ng 14 or 15, chapter 15, sabi ni David, nalaman ko na ang tama. May pagsisisi sa kanya. May realization sa kanya na hindi ko dapat ilagay sa tamang... Can you open up 1 Chronicles 15, 1. 15. Pagdating ng realization ni David, sabi ni David, and David made him houses in the city of David, and prepared a place for the ark of God, and pitched for it a tent. Sabi niya, next. And David said, none ought to carry the ark, but the Levites. Ngayon, natuto siya. May realization sa kanya na ang tamang pagganap pala ay hindi sa bagong arka. Ang tamang pagsamba ay hindi sa pamamagitan ng bagong pamamaraan ng pagsamba, kundi sa pamamagitan pa rin ng paraan ng mga pastor. Amen. Are you getting it? Amen. Idaan po pa rin sa mga Levita. Idaan po pa rin sa mga... Otherwise, hindi preach ni Brother Branham yan in 1965, telling us that this message that you're hearing right now is the same message of Brother Branham. Twice niya ipinreach. Doing God a service without His will. Are you getting it? Are you getting it right? Merong realization na tinuwid ni David ang kanyang pagkakamali at ginawa niya sa pamamaraan na tama ang pagsamba. Okay? Tamang pagsamba. Every day, you have to live your life in a Christian way. Every day, you have to see
that others will be longing for your life, saying that Christ is in me. Kahit na ano ang ginagawa nyo, wherever you go, whatever you do, namamalengke kayo, kumakain kayo, nagkikwentuhan kayo, it must be Christ that will be seen. Amen. Are we getting it? Amen. What is worship? It is your everyday life. Amen. Hindi every Friday lang. Hindi every time na may service lang. Hindi every time na mananalangin lang kayo. What is worship? Every day na mamumuhay kayo, binubuhay nyo ang buhay ni Kristo. Amen. Hallelujah. Lahat tayo ay tumayo sa umaga nito. And I hope na nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa inyo this morning. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Masaya po ba kayo sa umaga nito? Are you happy in the Lord? Masaya kayo sa Panginoon? Let's give Him a praise. Let's give Him a praise. Dakila ang Panginoon at napakabuti niya. Napakabuti niya. Wala tayong masasabi sa Panginoon sa kanyang kabutihan. And this morning, I don't know if you know the song, The Goodness of God. You go. For your mercy never fails me. All my days I will live in your hand. Till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is
With my life laid down, I surrender it now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah, Lord. Lord, napakabuti niyo po. At hindi namin kayang bilangin, Lord, ang kabutihan niyo. Hindi namin kayang sukatin. We cannot measure it, oh Father. Thank you, Lord. Sa bawat sandali. Sa bawat pagkakataon, Lord, napaka habang buhay po ang binigay niyo na sa amin, Panginoon, since you brought us out of this world, O Lord. Yes, Lord. Thank you, Father God. Lumaki kami, hindi namin kayo kakilala. Yes, Lord. Lumaki kami, Panginoon, na minsan nasa message kami. But we never understood you, Father. Lumaki kami, Panginoon, na minsan po, Panginoon, hinahanap namin kayo. Eh, hindi namin kayo masupungan. But oh Father, you've been so good. Dahil alam niyo po ang pangangailangan namin. Na kahit Lord, minsan hindi kayo sumasagot sa panalangin namin, Father. Andyan pa rin po kayo. And you've been so good, oh Lord. Yes, Lord. Na binigyan niyo kami ng napakadaming pangako. Promise after promise after promise for the bride. And we know that all these promises will never remain a promise. But it will become and will be manifested. Especially in our days, oh Father. All things that were spoken out, oh Lord, must come to pass. And it is the last age, oh Lord, that everything will be manifested in our midst. At kami nagpapasalamat, oh Lord, that because you keep on manifesting things. Lord, panalangin namin na lalo niyo pa kami, Lord, let us grow in your word. Hindi lamang kami normal na mananampalataya na napapaliwala kayo. Huwag niyo kami hayaan, Panginoon, na gumagawa lang kami ng aming sariling kaisipan sa pagsamba. Ngunit ituwid niyo kami, Father, if there's something wrong in our ways. And maybe it is the start of this day once again. Kung wala pa kaming bautismo ng Espiritu Santo, bautismo niyo po kami ngayon. Hayaan niyo ang pagsamba namin ay masamba namin kayo sa katotohanan ng inyong Espiritu. We worship you in the Spirit because only the Spirit in us can give us a real worship. Huwag niyo po kayaan, Panginoon, ang lahat ng lakad namin dito. Sakripisyong ginagawa ay mawala ng saysay dahil sa maling kaisipan, dahil sa maling standard na hinahawakan, dahil sa maling pagkakakilala, dahil sa pagmamataas. At hindi kami nagpapakumbaba sa inyong salita. Hayaan niyo po ngayon sa araw na ito, Lord. Ibaba namin muli ang aming mga sarili. Dahil wala kaming ibang dinarnasa, O Father, kundi may sama ang kabuuan ng iglesia sa inyong pagbabalik. At manalangin ko po, Lord, ang iglesia nito ay makakasama rin namin, O Father. Ang bawat isang kaluluwa ay mahalaga sa akin. Kung mahalaga sa akin, Lord, mahalaga din po sa inyo. At may kahalagaan kayo sa kanila, O Father.
Hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat isang kaluluwa ay masumpungan, Panginoon, ang maturity ng inyong salita. And let us grow to that maturity where you expect us to be. To that stature, oh Father, that you want us to be in. Yes, Hayaan niyo po, Panginoon, na kahit hindi kami makaintindi ng lahat ng kapahayagan, hawakan lang namin ito at ipamuhay kung ano ang nahihayag niyo ay maging karapat-dapat para sa inyo. Kaya po, Panginoon, binuksan niyo kami sa tunay na pagsamba na kahit saan kami magpunta, Panginoon, ay nasasamba namin kayo sa pamamagitan ng buhay na ibinigay niyo. And that worship is our walk of life, the walk of the bride's life. While we're waiting for you, this is the real worship that you expect from us. yes, Panginoon, binigyan niyo kami ng mga altar. At nung binigyan niyo kami ng altar, O Father, sa aming mga puso, nagbigay kayo ng dakilang hain. Pinatay niyo po ang inyong sarili, Panginoon, para ilagay sa altar ng mga puso namin. At sabi niyo, Lord, kikilalanin ninyo ang altar at ang hain at ang sarili namin. Kung sinong naghain at ang hinahain ay nagiging isa. Hayaan niyo pong sa altar namin ngayon, bawat puso, Panginoon, ang makitang hain ay ang hain ninyo para maging isa kami sa inyo, Father. And Lord, you have unified us when we received our wedding union with you. Pinag-isa niyo po, Panginoon, ang hain sa altar at ang naghahain. At kinilala ninyo, Lord, and you have given respect to that offering. At binibigyan niyo ng respect kung sino yung nag-o-offer. Hayaan niyo pong makita sa puso ng bawat isa ngayon ang inyong salita na tumutugo. It is the bleeding word that may be found in our altars, in our hearts. Na makitaan niyo kami ng totoong pagsamba. Na manatili, Panginoon, ang inyong Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo lamang na nasa sa amin ang mga kagawa ng tamang pagsamba sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, O Father, for this opportunity na makasama kong muli ang aking mahal sa buhay. yes, Lord. Thank you, God. Ang aking mga pamilya sa lugar nito. Panginoon, hindi ko po alam kung kailan na susunod na pagkikita namin. Hindi niyo man po hayaan, Panginoon, na mangyari very soon. I am claiming this moment na makikita-kita kami, Panginoon, sa inyong piling. Once the translation comes, oh Father, I'm claiming each and every soul that has listened, that have listened today, oh Father. At ang lahat ng aking mahal sa buhay, ang mahal ko po ang iglesia nito. Bayaan niyo po, Panginoon, si Brother Dennis, Panginoon, ng kapahayagan galing sa inyo. Yes, Lord. Ang lahat, Panginoon, ng bagay na lumabas sa pulpito, Panginoon, ay mga hain, Panginoon, at mana na nakatabi, na laging matamis kapag kami kakain. Every time that we're going to listen to that manna, it is always a sweet manna, fresh manna that will come out of the pulpit. Thank you, oh Father. I-equip niyo po, Panginoon, si Brother Dennis. Samahin niyo po siya sa lahat ng kanyang mga plano. Ang kanya pong plano, Panginoon, ay mailagay niya sa inyong plano at masunod ang inyong plano, Father, bago po ang kanyang plano sa iglesia ito. Panginoon, ang bawat isang kaluluwa ngayon, meron kami mga pangangailangan. Yes, Lord. At kilalanin niyo po, andito ang aming mga kamay. Humihingi, Panginoon, ng biyaya. Mapa ito'y para sa aming kalagayang pisikal. Mapa ito'y maging financial na pangangailangan. Mapa ito'y, Panginoon, sa pagbabago ng ugali. Mapa ito, Panginoon, sa bautismo ng Espiritu Santo.
Ngayon, Panginoon, kami kilalanin ninyo. Hayaan niyo po ang aming mga alay ay inyo ma-recognize and give respect to it, O Father. Bingkin ang aming mga panalangin at kayo po ang dakilang Diyos na nagbibigay ng lahat at nagsusupply ng lahat ng pangangailangan. Today, O Father, tinataas ko po ang buong iglesia, ang lahat ng bisita sa iglesyang ito, ang lahat ng kalalakihan sa iglesyang ito. Lord, pagtibayin niyo sila, lalo niyo po silang palakasin, at lalo niyo po silang magamit, Panginoon, sa inyong serbisyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Binibigay ko po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng kaluwalhatian, all the glory and honor and thanks. We give it back unto you, O Father, in your mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life, Brother Dennis, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh, I will sing of the goodness of God. To God be all the glory.